Ito, sa China daw, nakafocus sa military at sa ekonomiya at sa educational system yung kanilang gobyerno. Sa Pilipinas daw, nag-busy daw mga tao na pagtalunan kung ilang gender ba yung nandiyan dyan. This is a very, very accurate post. Kasi, dito kasi, dahil botante. Kaya ito yan Bagamat nais kong bigyan ng kapangyarihan at empower yung mga groups na may sinusulong na may kabutihan sana, merong limitasyon lahat ng bagay. Okay? May kasabihan nga sa mga nag-aaral ng batas, no? Sila, naririnig ko sa kanila, a right of a person ends when a right of another begins. Ibig sabihin, may karapatan ako magpatugtog ng radyo, pero kung nakaka-istorbo siya sa kapitbahay, doon nagtatapos yung aking karapatan. So sana ganun natin tignan yung ating mga bagay-bagay. Pwede ka naman magsulong ng mga bagay, kunwari, yung mga gay. Pwede namang isulong yung mga gay na yan eh. Pwede namang isulong yung karapatan nila. Pero mas marami siya ng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Lalo na kung usapin sa Kongreso, usapin sa Senado. Kaso, ang ginagawa kasi, pinagtutuunan natin masyado ng pansin yung mga adhikain ng mga kaliwa. Maraming mga grupo sa ating bansa, movement na nagamit sa politika. Hindi sapat sa kanila magkaroon sila ng tinig at boses, gusto na nila masunod. At marami namang politiko na tinatangkilik sila sapagkat botante sila. Makakatulong yung kanilang support. Dito, pag nagsalita ka against the LGBTQ, parang sinisira mo na ang iyong political career. Parang gano'n. Ako ay support LGBTQ, pero may isang member ng LGBTQ na nagalit sa akin na sabi niya, hindi ka talaga nagsusupport kasi ayaw mo kaming ikasal. Para sa akin, sobra na yun eh. Sa akin lang naman, parang sumusobra na yun. O pagtatalunan natin kung how many genders are there, dalawa lang inilikha ng Diyos na gender yan. Kung ano man yung ginawa nyong yan, nirespeto na lang dapat namin, pero huwag ipilit. Kaso pinipilit. Di ba mali na po yun? Biruin mo dalawa lang yung gender na ginawa ng Diyos kung anong pinipilit mo. Hindi naman ginawa ng Diyos yan. Kung meron kayong ganyan, no? Sasabihin niya maraming ibang gender. O sa inyo na lang yan. I-respect na lang namin. Okay, opinion mo yan. Fine. Pero huwag mo ipilit sa lahat. Huwag mong gawing batas na maraming genders. Dalawa lang ang gender. Huwag mo i-poison yung ating lipunan. Nagiging poison na eh, yung pinaglalaban. Nagiging lason na. Di ba? Kung feminista ka, ang sinusuportahan mo lang naman ng mga biktima ay yung magkakaroon ka ng media mileage or exposure. Hindi naman lahat sinusuportahan mo. Hindi ka talagang tunay na. Hindi tunay ang pinaglalaban mo. Feminista ka pero gusto mo maabuso ng lalaki, gusto mo mang-emasculate ng lalaki, sisirain mo. Lason na yung pinaglalaban mo, hindi na kabutihan. Di ba? Merong mga magiging representative daw sa mga party list. Komunista naman, o kaya wala namang alam dun sa pinaglalakadhikain ng party list na yon, pero pupundohan niya yung grupong yon. Tama ba yun? Wala nangyayari sa atin. Ang dami-daming pwedeng pagtuunan ng pansin. Ang dami-daming pwedeng talakayin sa Kongreso at Senado. Pero inuuna lagi ang pamumulitika. Ulitin ko, ang daming ano yung mga batas na dapat natin paigtingin para sa mga human traffickers? Ano yung dapat gawin? Ano yung mga means and methods na pwede nating idagdag sa ating mga kapulisan, sa ating law enforcement? Ang dami na namang nawawalang bata ngayon. Dami na walang bata, hindi na pagtutunan ng pansin. Inuuna si Kibuloy. Inuuna yung, Diyos ko po, di ba? Katarantaduhan dahil lang sa pamumulitika. Yan ang inuuna ng ating mga mambabatas. Di ba? That is why itong Congress na ito, sa gobyernong ito, this is one of the most useless Congress. Itong administrasyon na ito, simula nag-2022, mula na wala si Duterte, talaga naging useless. Samantalang nung araw, halos maglumuhod-luhod kay Duterte yung mga tao. Ngayon, hindi na siya nasa kapangyarihan. Talagang yung mga nagluluhod-luhod na yun, gusto lang i-endorso niya eh. Talagang mga animal lang eh. Diba? Kitang-kita eh. Sana yung taong bayan nakikita yung katotohanan. Kasi tayo lang yung may capability na baguhin yung tadhana natin. Sa pamamagitan ng pagpili natin ng mga tamang leader. Hindi lang yun sa national na napapanood nyo. Magsulong tayo ng mga maayos na simula barangay captain, SK, lahat. Mamili tayo. Huwag yung inihain lang sa atin, kakainin natin. Pulubi tayong lahat? Hindi, magsulong tayo ng mga inaakala nating taong may gagawin na mabuti.
Hindi yung kung ano sino lang nagpresenta dyan, yun na. May kasalanan din tayong taong bayan kung ba't nagkakaganito tayo. Hindi mo naman din tayo masisi dahil may hirap tayo eh. Busy tayo na mabuhay. But our quality of life will not improve. Hindi lang nakasalalay sa atin yan. Nakasalalay din yan sa pagpili natin ng mga leader. Dahil yung mga yan ang magtatakda ng kinabukasan ng ating bansa. Kung naglagay ka ng matitinong leader, ang daming trabaho magagawa para sa mga kababayan, safety ng ating mga kababayan, mababawasan ng krimen, mawawala ang droga, diba? Mga ganong klaseng leaders ang kunin natin, hindi yung mga adik. Walang kwentang tao yung adik. Sinasabi sa akin ni Manong Elmer noon, Diyos ko, wag ka magiging adik o kaya sugarol. Sisirain mo yung pamilya mo, mambabae ka na lang, pero bad din yun. God bless.